Okay, so okay, start na tayo. Yung pakilista yung ano. So kahit wala lahat dito, gusto ko pati manggagawa ma-exam eh. Pero pwedeng hati muna. Kung sino yung nandito, i-exam ko lang kayo. Pero hindi ko agad sasabihin ang sagot. Ibig sabihin niya lang din yung matanong kasi ako una magtatanong. Ang title nyo dapat English naman, advanced topic. Sabado tanungan. Walang masama maglagay ng advanced topic sa title, pero Sabado tanungan dapat ang keyword. Advanced topic, English na naman eh. Nagtatagalog tayo ngayon. So, okay. Na-share screen na yung Wala pa ayan, nag-share screen na. So, paki-share screen yung, salamat dun sa thumbnail, no? Kung tatlo ang share screen, kung nasa ibaba yung Simon Malakay sa share screen, edi pwedeng cover pa niya yung kaliwat kanan. Pwedeng yung taas-baba na space makain. So, kailangan tatlo mag-share screen tapos nasa ibaba si Simon para kuha niya yung buo. Tapos yung dalawa, paki-share outline. Paki-share outline. Bibigay ko yung tanong ko, paghandaan niyo yung sagot, okay? Kung nakikinig kayo sa broadcast, baka masagot niyo to. May premyo ba ako? Siguro yung damit nung uncle ko na pambata. O kung sino may bata dyan, bigay yung damit pambata, no? Simon, sana nasa baba yung mo para yung malapad mo ay nasa baba. Paano mai-adjust yan? Napunta si Simon sana sa baba. Ayan si Menan, meron ng share screen. Pero kung kaya mo, sagarin. Wala talagang Yung huling mensahe, walang share screen. Patayo, yan. Pwede patayo. Yung huling mensahe, ano kaya itsura niya sa serye? Kung sa itsura niya sa serye, kuha yung spasyo, okay yan. Ito yung tanong ko. Pag-isipin ko na lang kung merong premyo, no? Paano nyo papaliwanag yung sabi dito tayo sa Hidden Mysteries, hindi ito Fun in Christ Hand, hindi ito sana dito yung ibang manalite, no? Hindi ito Fun in Christ Hand, hindi ito Progressive Revelation. Ito ay Hidden Mysteries. Ibig sabihin, yung statement pwedeng tama sa Bible. Paano nyo i-reconcile na hindi sex yung original plan of reproduction? Pero nagamit pa rin sex. Pero hindi siya ang original plan. Of course, may paliwanag ng end time dyan. O dalawa sagot nyo. Ano yung paliwanag ng end time? Ano yung paliwanag ng end time? Ano yung paliwanag ng natin? Paliwanag ko. Paano kasama rin sa plano yung pagtatalik o sex, pagpaparami ng tao. Pero totoo rin yung sinabi rin ni Barbanam na hindi pagtatalik ang original na pagpaparami ng Diyos. Yan. Ng tao, ng Diyos. Okay. Paano nyo sagutin yan? Okay? O sige. Kung meron kayong tanong, so yung outline, paki-share yung outline. Kung paano ibababa si Simon. Kailan mauna siya, no? Tama. Para bumaba yung picture ni Simon, kailangan
siya yung nasa unahan. So, Sister Ami, pwedeng sarado mo muna yung screen mo, tapos bukas ka ulit. Habang wala ka pang outline, isarado mo muna yung sa'yo para si Simon matira, para pag bumalik ka, nasa ibaba na yung kay Simon. Kasi siya yung malapad, para bumaba yung share screen niya, tama-tama siya yung malapad. Okay. Ayun. So, pwedeng bumalik pag mayroon na kayong outline, no? Ito, sagad na sagad. Sana bukas ganito. Ito yung pinakamalaki na sagad, no? Nakuha nyo yung adjustment na pero iba naman yung nakikita sa serye. O sige. Pwede kayong magtanong. Ayan, outline na yan. O, ganda. O, outline niya yan ng bukas, no? O, yung outline ng sayang ng up and down. O, Sister Ami, yung two outline. Gusto ko na dagdagan yun kaso kayo na lang kayo magdagdag. Sister Ami, to outline para bumaba na yung share screen ni Simon. Kasi pag tatlo ang nag-share screen, may mahaba sa baba. O, maganda yan, nandun yung kay Simon. Okay, tanong na kayo. Siyempre, yung wala doon sa outline yung yung tinalakay ko last week yung tanong ko Last week na broadcast yung tanong ko. O kanina mas malaki yung cover ni Menan. Paano kaya palakihin up and down? O sige, mas malaki yung up and down ni Simon Sister Ami, yung to outline mo para bumaba na yung kay Simon na picture. Maganda tignan sa serye. Sige, sino may tanong? Tumatakbo yung oras natin Ang tanong ko po sa kaya sa eternity, ano pong gagamitin nating language? Ano po kaya yung gagamitin nating language? Yung gagamitin kaya nating is ginagamit natin sa panahon ngayon? Nag-e-exist kaya sa panahon po natin ngayon? Ang sagot ko, lahat ng language. Eternity pala yung tanong mo, no? Millennium kasi nasa isip ko Millennium ang eternity, din sa millennium kasi isa pang sa millennium kung yung kung sa millennium makakatanggap tayo ng new name, tatanggap pa ba tayo ulit after ng millennium? Kasi may mga magkakasala pa dun, di ba? Oo. So ganito, ang eternity maraming lengwahe. Pero mai-introduce na yung lengwahe na langit. So there was a time lengwahe ng langit ginagamit ni Adan at Eva hanggang kay Noah, hanggang kay Nimrod. At yung lengwahe ng langit may kapangyarihan yan. Ginagamit ng mga mangkukulam espiritista yan. Ginagamit ng mga sorcerer yan. Si Jason Gabrola, na ipasok niya na message niya. Pinadalan ko na ng link. Okay. Si Leo rin padalan din. Pero Brother Francis, hindi ba natin alam lahat ng lengguwahe na pagdating doon? Hindi natin alam lahat ng lengguwahe. Pero kung ano yung lengguwahe mo, parang ngayon, di ba? Marunong tayo magtagalog, pero marunong ka rin kung anong pinanggalingan mong probinsyano, marunong ka rin. Ako nga pala, buong mundo marunong mag-English. Pero, marunong din tayo sa bansa natin. May ganun din sa millennium. Yung ipapanganak sa millennium, maaring may konting local dialect pa. Pero, unti-unti na i-introduce na yung lengwaheng langit. Kasi nakasulat sa Bible. Yan yung ginagamit ng mga banal bigkas para patunayan na kasama yung pangalan kailangan bigkasin sa ganyang lengwahe. Zephaniah 3:9. Zephaniah 3:9. So, siyempre, may punto sila, pero kailan magaganap yan? Zephaniah 3:9, pakibasa. Yan yung talata ginagamit nila Dito pala sa Kogyo serye, hindi pala nakikita yung tatlong Dito kung sino man yung nagla-live, Barmenan, ikaw yung nagla-live, no?
Kaya ba makita yung tatlong nakikita natin sa Telegram, makita din dito sa ano? Kasi kunwari, tatlo ang naka-share screen. Kasi kung hindi, kailangan talaga magsarado na yung iba. Ang naka-share screen lang kay Menan, sandali. Yung naka-share, sandali lang ako sandali lang. Ang naka-share screen kay Menan, yung isa lang. Sabay, dalawa pa kasi to, hindi pa tatlo eh. So para lumaki siya, syempre malaki ang kinain ng taas at baba. Di magsarado mo na muna, Brother Simon. Pero Sister Ami, sana i-share mo yung to outline. Tapos Brother Simon, habang tinatanong yung yung lengguwahe sa millennium, maghanap ka na ng picture, practice ka lang. Hanap ka ng picture. Ano mukhang bagay rito tungkol sa rin sa millennium to. I-share mo yung yung millennium, eternal i-share mo yung eternity to eternity na millennium. Ito, parang nandiyan din sa outline. Kasi ang problem, ang naka-share screen kay Menan, yung kanya, kaya mo ba i-share screen yung habang nagla-live ka, yung tatlo? Ayun, lumaki yung kay Simon. I-share screen mo yung tatlo para makita yung malaki ni Simon. So, Sister Ami, okay na, pasensya yung dalawang taas. Pero sana makita, kung kaya mo Barmenan, yung tatlong share screen, makita mismo sa serye. Okay? Kung kaya lang So, salita ka lang dito kung hindi kaya. Kung hindi kaya, papasarado natin iba para isang lang malaki na lang. Okay, maganda, nakikita rin tong thumbnail eh. O sige, balik ako sa sinasagot ko, no? O, paki-PM na lang mga kapatiran yung mga dapat magsulat ng tanong Kailangan nasusulat na yung tanong para copy paste. So balik ako sa yung mga bata pakitanong bulong may nalilimutan na anak niyan. Kailangan tatlo ang share screen para malaki yung malaki yung hindi mali. Bahala na si Mirasa. Hindi Sa Kogyo kaya, Serio kasi Brother Francis, sa messenger lang yan. Yun yung nakikita hindi, lahat. ang ibig sabihin, itong tatlo hindi na kung maganda, itong tatlo hindi kayang ipakita sa serye. Hindi kaya o kaya? Yung tatlo. Yung screen laki niya, ng- hindi pwede. Ano no? Makikita pa rin yung tatlo, pero may isa diyang ipipin, i-unpin. Tingnan ko Sige, wait lang. sige. So subukan mo no. Maganda ngayon nakikita natin sa Telegram. Yan ay pakita nyo sa serye para maganda rin yung makita nila. Kasi kanina yung outline mo lang yung nakikita malaki yung puti Pero dito ngayon yung huling mensahe ang laki na yung kay Ami okay yan. O sige, tuloy na ko sa sagot ko. Nabuksan nyo yung Zephaniah 3:9. Opo. Pakibasa. O yung ibang mga tanong bulong, Sister Conching tanong bulong. Lucy, Badose, Ako po. Game na po. Berna, For Merlin. O sige. For Okay. then will I turn to the people of your language that they may all call upon the name of the Lord to serve him with one consent. So itong pure language, magsisimula yan sa millennium. Ngayon, meron na ba yan? Yan ang turo nila, ngayon na. So yan lang ang talata na pinaka-valid doon sa mga banal bigkas. Magsalta rin kayo kung maingay yung electric fan So yung mga yung nagtuturo ng banal bigkas ngayon, Zephaniah 3:9 mali. Kasi anong sabi sa 2 Corinthians 12, hindi pa natin mabibigkas yung lengguwahe ng langit 12:4. Iba yung lengguwahe ng anghel, iba yung lengguwahe ng tao. 1 Corinthians 13 yan. 2 Corinthians 12:4, hindi mo mabibigkas yung lengguwahe ng langit. Bakit pala binago ng Diyos yung lengguwahe nila, Nimrod? Binago ng Diyos kasi may kapangyarihan yung lengguwahe na alam nila.
So inalis yan dun sa time na yan, ibabalik yan sa millennium unti-unti. So nung nag-rebellion ba sa Little Season, hindi na ito nakasulat sa Bible, meron bang mahika dyan? O kaya yung mga napapanood yung powers, mga comics powers o yung mga Marvel DC powers? Maring may konti, no? Parang nagrebelde sila sa gobyerno ni Kristo. May powers din sila. Parang katulad ng mga anghel, may powers din yan. So, pwede ba nila magamit yung lingwahe ng may powers na daya ulit sila ni Satanas? Pwede. Pwede pala ba, Brother Francis, yung tatlo i-share screen? Maganda Pakita yung ko na. tatlo kasi lumaki yung kay Simon na thumbnail. Yung kay Ami, malaki na itong picture niya. Lakain niya halos yung maganda rin. Yung sa'yo na, pag-aaralan mo na lang yung sa'yo. Maganda na ayos mo yung sa word, pero yung spasyo nung taas-baba, yan na lang yung pag-aaralan mo. Sa future, maganda yung tatlong share screen. No? So, pwede balik yung tatlong share screen para yan ang paksa natin bukas. Pwede rin kayo magtanong dyan. Tagalog version, no? Maganda nga, Bro Francis, lahat nagse-share screen eh. Kung Hindi, kapag lahat liliit na yan. Hanggang 3 lang tayo. Kasi, pag 4, ano na yan, lalaki naman, kunwari si Simon, malaki na yung nakain dun sa pangatlo. Umalis na siya eh. Dapat nauna siya eh, para maging pangatlo siya sa baba. Pag 4 na, liliit ulit. Malalaki ulit yung spasyo. Okay na yung nagawa ni Ami, no? Magpag-aralan ni Menan yung nagawa ni Ami. Okay, si Alan ba yung gumawa o si Ami? So, tanong na lang. Baka si Alan gumawa. So, tanongin na lang. Okay, I hope nakuha niyo yung tanong, nakuha niyo yung sagot. Si Jason di na pumasok, no? And si Simon dapat nasa nasa baba eh. Ayun, nung bumaba, lumaki naman yung kay Lumaki naman yung kay Menan. Pwede natin pagtiyagaan na lang muna kung sige. So pag-aralan ni Simon paano gumaya kay Star Ami. Dahil malaki. So kailangan natin pakita mo lang millennium o kaya yung eternal millennium eternal age pakita lang sa picture. Bar Simon yan na lang i-share mo dahil yan ang tinatanong eh. O baka may ibang magtatanong, no? Meron akong tanong. Mamaya uulitin ko. Gusto ko makasama yung ibang ministers eh. Meron na kayang ministers kaya ipaliwanag yung kapatiran o minister, kaya ipaliwanag paano mo i-reconcile na hindi original plan ay sex, kundi spoken word. Pero ginamit pa rin na sex. So ano yung paliwanag ng ibang end time? Ano yung paliwanag ko? Okay? Okay. So, hininaan yung volume. Basta maganda yung marinig. O sino yung may next question? By the way, ulitin ko yung nakasanayan ng anak mo, Barjeri, na agawan sa tanong, yan ang tamang attitude para makapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya yung mga anak, ganun din. Yung buong pamilya, ganun din. So, yung sino man naririto, yan ang gawin nyo sa anak nyo, sa pamilya nyo. Conching, Lucy, Jose, Berna, Dennis. Dennis, yung anak mo nasa edad na, kaya na gumawa ng tanong yan. O magkonsulta ka na lang kung gusto mo yung anak mo magkaroon ng consciousness sa salita. Baka iba na yung focus ng isip niya, no? Baka natuto na ng... May tanong ako. Sister Berna? O sige, bumata yung boses. Tanong na kay Enoch din. Bakit daw nilagay pa yung tree of knowledge of good and evil dun sa middle of the garden? At saka yung tree, di ba tree of life yun at saka tree of knowledge of good and evil. Ba't nilagay pa dun sa sa halamanan? Kung pwede naman daw kainin lahat. Sino yung nagtanong yun? Sino yung nagtanong? Tanong ko ni Enoch nung parang mga last week. Si Enoch nagtanong yan? Oo, tinanong niya dun sa namin, nung gabi na kami na lang naiwan sa room. Okay, maganda ma-develop yan. Pang-exam siguro yan sa mga... Kailan pa, utusan mo na yung anak natin magsaliksik sa original sin
then saka itanong. Kasi kung magiging sariling unawa nila yung tanong. Maliban, nagtuturo ka, pag tinanong mo, hindi niya masagot, paliwanag mo. Bible study, no? Pero, pakinig sa kanila yung mensahe natin. Mag-advertise muna ako bago ko sagutin. Gusto ko ipaksa yung 2 trees. Hindi pa na broadcast yung 2 trees, di ba? Bro, may So, tanong din po ako. So yung 2 trees, meron bang literal na puno? Sa progressive na i-share ko, meron bang literal na tree of knowledge of good and evil, saka tree of life? Literal, hindi na hindi na symbolical, spiritual. Okay. So, yan yung advertisement ko lang. So, hindi ko alam kung yan ang isusunod o siyempre depende sa boto nyo. O iba muna isusunod. Okay, bukas ay Book of Life. Bagay na bagay yung Tree of Life. Kasunod. Kasi sa Book of Revelation, nagpalitan yun, Tree of Life tsaka Book of Life. His part in the Book of Life or his part in the Tree of Life. Ang sagot sa tanong, maikling sagot, hindi kasi siya literal na puno. So yung tanong ni Enoch, pang testing lang yan. Ina-expect ko kasi si Enoch, alam na niya yung sagot niyan eh. So pang testing lang sa pero dito dapat sa church natin, alam na natin ano yung original sin. Pero doon sa end time, wala kasing, maganda itong picture. Yan. Ganyan ang gawin nyo. Tuwing may tanong, pakita kayo ng picture. Ang ganda-ganda ng broadcast natin, pwede natin i-share sa mga Tagalog giant groups. Okay. Bro, magtanong din po ako. Tatapusin ko lang yung sagot. Pakisulat yung tanong, pangalawang tanong pa lang yan. Sagot dyan, hindi siya literal. Bakit ipa ilalagay? Hindi pwede naman kain lahat kasi hindi siya literal. Yan ang unang sagot. Yan yung nasa tracks ko. Pangalawang sagot, yan ay tulad ng free will yan eh. Pwede ka gumawa ng mabuti, masama. So, part ng free will yan eh. So, part ng pagsubok yan. So, pwede ka pala gumawa ng masama. Ano pala? Bakit hindi na lang parang ganito? Gusto ba ng Diyos maging mangmang tayo? O hindi to bagay? Sister Ame, para practicein mo, i-stretch mo yan, left and right. Practice yan para gumanda itong natin. So, dapat si Simon yung nasa baba. Skulado yung kay Sister Ame. So, ang sagot, hindi siya kasi literal. Number 2, siya ay pagkakataon magkasala. Bakit? Kasi sinasala ng Diyos ang anak niya. Lahat sinusubukan. Part ng training yan eh. Sourcing conflict yan. Kung naintindihan mo mabuti ang sourcing conflict sa anak niyo, kung may gumamit na, baka hindi pa ginagamit kay Theo yan. Ang sourcing conflict, may pagkakataon siya sumuway. Pero dahil napipitik mo sa maaga pa, natitrain mo paano maging masunurin. Yung nangyari kay Adam and Eve, sourcing conflict yan. Kaya nila magkasala, pag nahulog sila, parang natututo sila ng leksyon. Dahil napitik mo eh. Alam nila kailangan pala ganito, hindi pala pwede ganyan. Part ng training yan. So part pa na ng training yung pamalo. Anong wala po? Ay, nag-message si Jason, wala po. Live na siya PM ko lang, live na siya sa Kogyo Serieng Kawakasan. Bro, ano po ako magtanong At po? pinadalan ka raw ng link, pinadalahan ka raw ng link sa Telegram. At kung hahanapin mo sa Telegram, sana may nagme-message kay Jason eh. Sa Telegram. Huling mensahe. Name ng room. Name. Room ba yung tawag o GC o na? Name ng room.
Okay. O sige, tuloy na tayo, no? Sana Ako po, tanong po ako, bro. Sige, tanong. Tungkol po sa Book of Life. Ang tanong ko po, kailangan po ba siyang tanggapin para sa kaligtasan? Siyempre kasi, ang pag humiwalay ka sa Diyos, hiwalay ka sa nagbigay buhay. Ngayon, maraming tao, akala nila hindi na kailangan ng Diyos. Kaya nga, tanungin mo bawat isa, kahit mga mahal mo sa buhay. Akala nila, kaya nilang mabuhay, walang Diyos. Mga atheista, di ba? May deista, kung ano pa. Agnostic. Yung mga akala, hindi nila kailangan ng Diyos, hindi nila kailangan maging beren, hindi nila kailangan yung katotohanan, mamamatay din sila eh. Alam ba nila? Hawak ba nila yung buhay nila? Hawak ba nila yung hinaharap? Hindi nila alam eh. So, yung pagtanggap sa Diyos, parang pagtanggap din na kailangan mo kumain. Kailangan mong uminom. Kailangan mo ng lupang tuntungan. Di ba? Kailangan may magulang mo, tulungan ka pag baby ka pa. Kailangan natin yung matiwasay na gobyerno. Ibig sabihin, may mga bagay ang mga unbeliever kailangan nilang gawin. Kailangan nila maghanap buhay, di ba? So, kailangan nila mag-aral. Masigit pa yung Diyos kasi siya yung nagbibigay ng hangin, tubig. Sana meron sa inyo magtanong kay Sina ng ganyan. Sina, yung mga ayaw sumunod na mga young people. Oh. Gusto nyo mabuhay sarili nyo, gusto nyo mag-fornicate, labag sa kalooban ng Diyos. Yung Diyos ang nagbibigay buhay sa'yo. Parang di mo pinapansin yung Diyos na nagbibigay buhay. Isang araw, babawiin ng Diyos yan. Kaya nga, may consequence yan eh. May dagat-dagatang apoy. So, Diyos ang nagbigay buhay. Utang natin sa Diyos yung ating buhay, kapal na lang ng mukha mo na gusto mo kumuha ng buhay sa Diyos, pero ayaw mo siya kilalanin, ayaw mo siya sundin. Di ba? Ayaw mo siya pasalamatan, ayaw mo siyang parang magulang, parang anak, hingi ng pera, pero hindi naman ginagalang yung magulang niya. Ito ang problema rin mga magulang. Bigay lang ng bigay sa anak, kahit yung anak matigas, ayaw sumunod sa Panginoon. So, hindi marunong, parang dadaya ng diablo na wala ng parusa-parusa. So, ganyan kasimple yan, Sister Conching. Kailangan. Barmena, maganda, may space yung goats, no? Ako, ginawa kong end na shortcut para pantay, pero yun mahaba mo, kumeda. Maganda may space yung title tsaka yung letter A. Francis. Lagyan mo na space bar, menon. Sister Berna, maganda yung natin. Kung maganda yung nakikita, at maganda yung mga tanong. Sister Berna. Ito po na to, Nawawala yung boses mo. Pwede mo i-PM. Pa-PM mo, pa-type mo sa anak mo kay Alan. Para kunwari, may ibang magbasa ng tanong, basahin nila kung nawala pa yung boses mo. Ayan, naririnig na ako. Naririnig ka na. Ayan, di ba dun sa Bible, sinabi sa 1 Peter 1:20, before the foundation of the world, na foreknown na kasama ka dun sa Book of Life. Ibig sabihin, predetermined na or na foreknowledge na ba ng Diyos na nandun ka. So, technically, ibig sabihin, written down na doon. So, sinasabi na, dito na, di ba, kailangan faith with works, ganon. Tapos yung by grace, may ganon din, di ba, na binabanggit sila. Paano natin ipapaliwanag na, na kasama ka dun sa nakasulat at saka pwedeng hindi ka kasama sa nakasulat? Ang mystery, may mystery dyan. Pag hindi mo nalaman yung mystery, spoken word mystery rin yan. Kasi spoken word, may kailangan may tagapaliwanag. Pwede ka ma-extreme. Ang extreme, dalawang extreme na ngayon nasa Christian world, no?
Yung isang extreme, ang Diyos na nagdesisyon para sa'yo. Wala kang magagawa. Yung kabilang extreme, naligtas ka sa sarili mong gawa. No? Ang Diyos, walang kapangyarihan din na magdesisyon para sa'yo. Bahagi ng katotohanan yung Diyos nagdesisyon eh. Nagpredestine. Nagsulat ng pangalan mo sa aklat ng buhay o nagbura ng pangalan mo sa aklat ng buhay. Yan ang topic bukas. Kailangan ko yung picture ng beyond time tsaka in time. Ayusin yan. So, yung yung kabila naman na yung Diyos hindi na niya alam lahat ng bagay, no? Hindi niya alam. Sana pag-aralan pa. So, hindi alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Mali rin yan. Yan yung birada ng mga Calvinista sa Arminianista. Parang di alam na. Ito turo nga ni Soriano Hindi raw pero mababasa mo sa Bible. Hindi raw pumasok sa isip ng Diyos ano yung gagawin ng tao. Hanapin niyo yung verse na yan. Ganda yan. Magagamit niya natin bukas yan, no? So, pwede nyo i-google yan ngayon. Kung practice kayo Google. So, bukod sa tanong bulong. It did not enter in the mind of man the things that God will do. Napanood ko yun sa Tagalog ni Eli Soriano. Para yung totoo yan eh. So, ano yung sagot? Ano yung spoken word? Para yung totoo. Parang katulad din yung tanong ko eh. Hindi gagamit ng sex. Hindi sex yung pamparami sa larawan niya. Pero ginamit din ng sex. So parang magkasalungat eh. Alam na ba ng Diyos sino? Bakit sinusulat pa niya? So ang shortcut na sagot, Sister Berna, yung God in time and God beyond time. Hanapin mo, i-search mo yung audio ko dyan. God beyond time saka God in time. Parehong katotohanan yan kasi ang Diyos pumapasok sa panahon, nakikipagdealing sa atin. Mahabang paliwanag ko dyan, di ko kayang iulitin lahat dito eh. Hanapin mo yung God beyond time, God in time. No? Parehong realidad yan. Yung Diyos na tapos na lahat at sana yung pakita ni Simon yung nagawa niyang yung pinagawa ko sa kanya. Bar Simon, pakita mo yun. Yung Brother Pans, yung God, yung eternity to eternity na nakahiga. Nakita lahat. Sino to? po to. Sino? Si Nikki po. O sige, Nikki. Kung Kailangan ang ubos book ng of oras life nyo dyan, po para ay baligtas sa listahan ng lahat ng tao, ano po ang bagong aklat? yung kalahati na naputol eh. Ulitin mo yung buo. Ulitin mo yung tanong. Kung ang book of life po ay listahan ng lahat ng tao, ano po ang bagong aklat? Wala akong verse na nabasang bagong aklat. Ang alam ko, bagong pangalan eh. Pero kung may nakita kang verse na bagong aklat, pakita mo sa akin ha. Ngayon, sariling term na lang natin yan kung gusto mo. Ang bagong aklat, bagong pangalan, bagong aklat ng iyong buhay, bagong pagkatao mo, no? Bagong pahayag. So, bagong mensahe, bagong pagkain, fresh revelation. So, wala akong nabasang bagong aklat. Pwedeng sariling term mo na lang yan sa spoken word mo kung may inaakay kang turuan. Brother Francis, book of sige. Ano na? Book of Life yun, Book of Life yung sinasabi ni Nikki. Baka aklat ng buhay, no? So, repeat bulong kayo, tanong bulong kayo para umayos. Para alam niya ano yung nakasulat. Kunwari, nagkamali, turuan nyo. Hindi yan ang nakasulat. So, matrain din kayo, masanay kayo. No? Magturuan kayo. So, tuloy-tuloy tanong bulong. Repeat, imaliliit, repeat bulong. By the way, ang susi para ang anak natin maprotektahan sa sanlibutan. Dito dapat maubos ang oras. Hindi sa oras ko Sa oras na ginagawa nyo rin yung ginagawa natin dito. Meron kayong pamilya, meron kayong ibang kapatiran, DVBS. Diyan dapat maubos ang oras. At kailangan maraming barkadang ka-sharing.
Otherwise, pag barkadang sanlibutan, tuturuan lang kayo mag-fornicate niyan. Hahawahan lang kayo yung espiritu ng sanlibutan yan. O sige. O, Brother next Francis, question. hello, narinig mo ako? Ah. Tuloy ko yung tanong ni Nikki. Sino ba yung nakasulat dun sa Book of Life? Kasama ba yung foolish doon? Yung magtatagumpay? O yan yung tala-talakayin bukas. So shortcutting ko yung sagot dito. Dalawang paliwanag yan. Merong hindi nakasulat, merong nakasulat at binubura at hindi nabubura. So merong Book of Life, Lamb's Book of Life, wala nang buburahin, tapos na yan. So pag binasa mo yung Revelation 13:8, ang kanilang pangalan ay hindi nasulat sa aklat ng kordero aklat ng buhay ng kordero, no? So yan ay beyond time. So Brother Simon, pakita na yung ginawa mong beyond time. Mamaya hindi mo na mahanap bukas. Pakita mo ngayon para alam mo hanapin bukas. Practice na ngayon. Para ngayon, yun naman in time, yung pumasok ka sa panahon, parang nag-time machine ka, no? And binibigyan din tayo ng Diyos ng parang version ng time machine natin yan. Pero pag nasa level ka na kayo ng Diyos, o yan, sa wakas. O paliitin mo pa para yung left and right may itim. Paliitin mo pa konti para may left and right na itim. Ang purpose ng itim makita na beyond time. Yun lampas pa dyan ng Diyos, no? Tapos yung barmenan, yung yung drawing ko. Pwede mo na yung share screen, no? So, yung drawing ko, sayang naman ang drawing ko. Ang hirap-hirap dito sa lugar ko mag-picture. So, para hindi masayang. Pakita yung picture ko. So, yung drawing ko. Follow up ko yung tanong ni Tatapusin Nikki. ko lang, Kidi ko, sandali. So, may aklat na tapos na, andun na, wala nang binubura. May aklat na may binubura. So, kung yung sagot dun sa Foolish Virgin, nakasulat ba? Hindi. Foolish Virgin, dalawa rin yan. Merong magiging wise, may magiging harlot. Mawawala yung virginity o mawawala yung foolishness. Partner namin sa PTA yan eh. Ayan. Pinaghirapan ko yan kahit na simple lang yan. Kasi walang lamesa dito sa bahay. Puro mga basura lang at upuan. Okay, so kailan steady ko yan para makuha. Francis. Okay, so nasagot na yung kay Nico, no? Parehong meron yan. May yes and no yan eh. O sige, Sir Francis. Sino to? Ann. Yung Saan ba dapat, pakicheck kayo yung mga naglilista ng tanong, ha? At huwag nyo Sir kalimutan Francis. copy-paste agad. O sige. Saan ba dapat mabura? Sa Lamb's In Book time. of Life o sa Book of Life? Wala akong term na gagamitin kasi sa O, ibig level sabihin- 3, Lamb's Book of Life, hindi nabubura, Book of Life nabubura. Pero yun yung nababasa mo sa Bible. Ang gusto ko sabihin, itong Book of Life, unawain nyo, meron siyang beyond time tsaka in time. Yung beyond time, yan yung final tally. Yung in time, Bar Simon, subukan mo paliitin para makita na yung left and right. Hindi ba magawa? Kasi kailangan makita dyan yung i-cursor mo bukas yung itim eh. So yung itim, maganda umiikot yung itim. Yan, oh. So, makita lang kaso lumit yung picture, no? Gusto natin ipakita itim para beyond time yan eh. Parang outer space, parang lampas na sa universe, no? Lampas na sa known universe. Ano kayo nandun? Nagtatanong mga scientist. So, Sister Ann, yung parehong meron nga eh. Yung sagot ko kininto ko, katulad din sagot sa'yo, parehong meron. Yung Book of Life merong in time at beyond time. Yan. So, beyond time, tapos na yan. In time, nabubura yan. So, panakot nyo sa anak nyo, pang existential question, hindi lang anak, at kapatiran, no? Mga magulang. Anong kailangan nyong gawin? Tanungin nyo lang nyo, gusto mo ba mag-overcome? Wala lang gumaganon sa anak, kaya lukewarm yung anak na worldly eh. So, elders, magulang, nasa kamay ninyo para ang anak ay mabuhay. Kailangan may ka-sharing. Kahit kayo ka-sharing.
I-set up nyo pa may ka-sharing. Yung EA. So, okay. Salamat sa tanong, Sister Ann. Follow up lagi yung mga Right, may tatanong po ako. Brother Kier Yes po. o Alan? Kier po, Sige. Kier. Tanong ko lang po kung paano po natin masisiguro yung kaligtasan ng Katoliko kung iba yung ginagawa nila sa mga Kristiyano. Yung sinabi mong iba yung ginagawa, parang open yan eh. Tinutukoy ba iba may ginagawang hindi mabuti? O may Ano lang po ginagawang yung, mabuti? ano na natin, yung sa Christian, yung pag-sharing natin, yung mga ganyan. Paano maliligtas yung Emergency Katoliko? Abrahanda. Siguro alam ko na yung tanong mo. Kung wala sila yung training natin, paano sila maliligtas? Yan ang tanong mo, tama? Tama po, tama. Ganito yun. Pagdating ng tribulation period, subukan mo mag-time machine, Brother Simon. Mag-zoom ka sa tribulation. Yan, kunwari, para kang mata ng Diyos, no? Nakikita mo lahat. Tapos pumasok ka sa isang doon. Zoom ka sa tribulation. Dali, zoom. Palakihin mo pa yung tribulation. Hindi lang ganyan. Zoom pa. Yan. Hindi man kailangan detalyado basa lahat eh. Pinapakita lang natin para tayo na sa time machine. Ayan, ang ganda. No? Nakita mo to, Brother Kier. Ito sa tribulation. Itong tribulation, yung Katoliko, may Katoliko dyan pwede ma-convert. May Katoliko dyan pwede ma-convert sa foolish maging wise. Pag-usapan natin kaligtasan. Ang kaligtasan depende sa pagkabereyan eh. Posible ba na may Katoliko maging bereyan? Posible. May bansa na hindi pa nila alam yung pagkakaiba. May bansa nakakulong lang yung tao, yung mga Kristiyano, inaapi. Kung bilang bereyan, kung ano yung katotohanan inabot mo, pinaglalaban mo, ililigtas ka ng Diyos dyan. So, nung Dark Ages, may naligtas na Katoliko. Ngayon ba, pwede bang Katoliko may maligtas? Posible may Katoliko parang nasa Dark Ages. Pero kung nasa kabihasnan, dapat narinig na niya yung Protestante, Pentecostal. Hindi na siya magiging Katoliko. Di ba? So, posible ba may dako ng mundo ngayon na hindi pa niya alam yung differences? Protestante, Pentecostal, Katoliko, Protestante. Posible, pero kukunti na lang. So, pinag-usapan natin kaligtasan, di ba? Paano ngayon? Wala sila yung mensahe natin. Ang gusto ng Diyos, kung ano mensaheng kaya mong abutin, kaya mong maintindihan, kaya mong pakinggan, kaya mong ibereyan, at ginanap mo, ililigtas ka ng Diyos. So, sila, hindi nila narinig yung PTA natin, no? Hindi nila narinig yung training natin sa Berean, etc., yung hukom ministry. Pero yung abot ng alam nila, pinaglalaban nila hanggang ikamatay nila, pwede sila iligtas ng Diyos dyan. Ngayon, pinakita ko yung tribulation dito ni Simon, di ba? Sa tribulation period, madali na lang maging berean, maniwala ka sa dalawang propeta. Ganyan lang kasimple. So, paano sila maligtas? Pagbuhay pa sila sa tribulation period, pakinggan lang nila, madali lang patunayan kung sino yung sa Diyos eh. Madali lang makita sa Bible yung prophet ministry eh. Napaka-Nicolite naman talaga para sabihin yung yan ay terorista. Di ba? So, kung merong Katoliko magbebereyan, pwede pa sila maselyuhan. Yung foolish, pwede pa humabol maging wise. Pwede pa na-maintain yung virginity na. Alam nyo ba maraming Katoliko ngayon walang bisyo? Siyempre, madalas ako birahin na bakit matitino yung ibang denominasyon o ibang end time. Katoliko na lang ipagmamalaki ko. May Katoliko matitino ang buhay. Pero walang alam. Di ba? Kaya yung malakas bumiray laban sa hukom eh.
hukom-hukom kayo dyan. Yung anak namin, matitino. Hindi ko na siya yung Katoliko kasi mayroong kapatiran magsasalta ng ganyan. Kayo, hukom kayo na hukom, pero yung anak nyo, maldito, maldita. Di ba? Pero, ngayon, dito tayo sa Katoliko. Pwede na sabihin to, yung anak namin, matitino, hindi katulad sa inyo, umiinom, nakikipag-boyfriend, girlfriend, ganyan. Nag-worldly. So, marami tayong makikitang Katoliko, mukhang wholesome, no? Inosente. Merong, sa holiness, siyempre, sa sanlibutan, may nahahawa talaga eh. Hindi mo iwasan, sumasayaw, nagtitiktok, etc. Wala silang alam, no? Madali silang madaya. Yan nga, foolish eh. Inosente. So, hindi lang denomination, hindi lang end time. Kahit Katoliko, merong mababait. Labas pa tayo sa Katoliko. Yan ang sheep nation. Alam nyo ba merong hindi mga Kristiyano, pero matitino. Matitinong Muslim, matitinong Buddhist, matitinong ano. May pag-asa ba yung mga? Iba yung kaligtasan ng sheep. Bukas na talakayan yan. Iba yung kaligtasan ng foolish. Ang foolish virgin na magiging wise, so parallel lang sila eh. Bukas na talakayan yan. Yung foolish na magiging wise, magkakaroon ng pagkakataon ng foolish sa tribulation period. Kasama ng Katoliko niya na inosente. No? Pero mahal niya yung Panginoon. Nicolaita nga lang eh. Nicoluk. Hindi. Maaaring zealous Nicolaita. No? Magsisi mabuksan siya. Merong Katoliko ngayon naniniwala na yung mga aral na may prophecy na take over ng Antichrist yung simbahan ng Katoliko. So kahit Katoliko mismo na malalalim magsaliksik, meron silang prophecy na take over ng Antichrist yung mismong simbahan. Pwedeng maging instrumento yun para mabuksan sila sa two prophets eh. Sa oras na yan. So, maaga ka magbereyan, maaga ka magwise, mahuli ka magbereyan, dumanas ka muna ng tribulation period. Kahit hindi narinig yung mensahe natin, pwedeng humabol. Of course, magdudusa ka. Ito kasing mensahe natin may benepisyo eh. Kung marunong nyo lang gamitin tong mensahe, hindi na sana nag-fornicate yung anak ninyo, di ba? O natatalo pa tayo ng mga mangmang sa mensahe. Meron din dahilan dahil yung kaaway, hindi sila pupuntiryahin. Tayo, pag meron tayong di sinunod, may palo ang Diyos. Paintulutan ng Diyos na may hindi maganda mangyari para magising ka. Kasi lalo kang tatamarin kung walang nangyari sa anak mo eh. Lalong hindi kayo maniniwala sa mensahe na to. So sila, minsan na-preserve pa, umaring sa tribulation na magising. Kahit hindi na nila naman itong mensahe na to. No? Pero mas kawawa sila. Balikta rin natin. Ipatas natin. Marami bang nahulog dahil hindi alam ang mensahe ito? Marami rin. Kawawa rin yung taga-sanlibutan. Pwede rin ba maging foolish, maging wise sila? Pwede rin. Pero, itong progressive na mensahe natin, dagdag protection sana to eh. Dagdag luwalhati ito na maging Church of Christ, no? Bride of Christ. So kung hindi nyo sasamantalahin, sayang lang. Parang si Samson, malaki sana ang blessing, kaso kasala siya, napalo siya, hindi niya na-maximize. Pero mahal pa rin siya ng Diyos, niligtas pa rin siya. Pero dumaan sa hirap. So kung tayo dumaan sa hirap, ayaw lang natin kunin yung benepisyo na mensahe. Meron ding tagalabas, hindi rin nakuha may benepisyo na mensahe. No? Hindi ko sinasabi, lahat ng tagalabas ay protektado na hindi sila, yung anak nila hindi maano. Kukunti lang yan kumpara sa karamihan. Pero kung bibilangin mo international, hindi sila mas marami sa sanlibutan na hulog. Ito mensahe sa atin, protection para hindi tayo mahulog. Kukunti lang yung preservadong walang alam sa mensahe, pero hindi na-corrupt yung anak. Di ba? So, dahil kukunti, wag nyo gaya sila na, hindi ko na kailangan magturo kasi sila ganyan. O sa kamangmangan nila, hindi sila nahulog. Kukunti lang yan. Karamihan hulog. Huwag na kayo magsugal. Kunin nyo itong protection na to. I-apply nyo na ito mensahe sa pamilya nyo. Magpatulong kayo kung hindi nyo magawa. Okay, salamat sa tanong.
So tumulong ka na, Brother Kier, sa iyong mga magulang sa Panginoon. Ako po, Brother F. Sino to? Sino to? Sir Irish. Okay. Tanong ko po, bakit pinahintulutan po ng Diyos na mamatay si Kristo, na maipako? Para ipakita sa atin, Tapos kailangan din natin mamatay. pangalawa ko pong tanong, alam po ba ni Kristo ang lahat ng bagay? Yun lang po. Sinabi sa Bible, hindi niya alam lahat eh. Meron ding sinabi sa Bible na alam niya. Alin sa dalawa yung totoo? Ang spoken word na dagdag linaw dyan, alam niya kung papaalam ng Diyos. Okay? So, alam niya lahat ng bagay dahil pinapaalam ng Diyos. Paano pag di pinaalam ng Diyos? Hindi niya alam. So, may mababasa ka, hindi niya alam, hindi alam ng anak, kay ama lang nakakaalam. So, paano yung nakasulat alam niya lahat ng bagay? Kasi pinapaalam sa kanya yung kailangan niya malaman. Okay? Pagdating sa resurrection, kung gusto niya malaman, pwede ba malaman? Pwede. Kasi nung nasa lupa pa siya, kung gusto niya gawing bato, tinapay bato, kaya niya eh. Hindi lang niya ginawa. Ngayon, pwede mo alamin ang isang bagay, pero hindi mo lang gusto alamin kasi hinihintay mo talaga yung Diyos. Okay? Hindi mo inaabuso yung kapangyarihan mo. Tulad nangyari kay Lucifer. Bakit kailangan mamatay ni Kristo? Para ipakita sa atin, kailangan din tayong mamatay para sa Diyos. Huh? Ano? Kasi yung pagkamatay mo para sa Diyos, hindi direct suicide, kundi maglingkod ka hanggang mamatay ka. Ibig sabihin, wag mong unahin yung laman mo. Kasi yung iba, inuuna yung laman eh. Ano sabi ni Kristo? Pag binigay mo ang iyong buhay, ibabalik ng Diyos yan. Para sa paglilingkod Pero kung hindi mo, gusto mo iligtas ang iyong buhay pero ayaw mo maglingkod, mawawala sa iyong buhay na yan. Pansamantala, pero nagtatrabaho ka, yan lang ang focus mo. O, may makakain ka, sobrang oras, pasyal, imbis na maglingkod sa Diyos, no? Pansamantala, malusog ka, tatanda ka rin, mamamatay ka rin, magkakasakit ka rin, magkakagyera rin, magkakatribulation din. Sandali lang buhay mo. Yung kamatayan ni Kristo sa krus, ibig sabihin yan ang tungo ng lahat ng tao dahil sa kasalanan. So, ngayon pa lang, ibigay mo na yung buhay mo para sa Diyos, katulad ni Kristo. Pinapakita niya yung tamang dapat natin ibuhay para tanggapin din natin yung pagkabuhay muli. Yung sagot ng denominasyon dyan, di naman mali eh. Namatay siya para sa kasalanan natin. So, tama rin yun. Siyempre, maraming mahabang detalye paliwanagan yun. Pero yung sagot ko, pinapakita rin niya sa atin paano tayo mabuhay. Kailangan mong mamatay sa sarili mo. So, huwag ka na maging makasarili. Iniisip mo lang yung sarili mong kapakinabangan. Iniisip mo lang school, trabaho. Ngayon may oras ka magsaliksik, maglingkod sa Diyos. Nanakawin mo pa yung oras na yan. Tapos, makapal talaga mukha, no? Ipang si swimming, ipang papasyal, kalimutan mo na yung Diyos. Ito ng magulang, sige, kahit magpuyataw sa kakadrive, ipapasyal ko kayo, skating, swimming, ganyan. Yung mga magulang, may utang kayo na dapat mabuksan yung anak sa katotohanan na to eh. So, yung makapal ng mukha, yung walang utang na loob, meron kang oras para sa Diyos. Ayaw mo ibigay sa Diyos, nanakawin mo pa sarili mo. Yan sabi ni Kristo, kung gusto mo iligtas yung buhay mo, pero ayaw maglingkod, no? Mawawala sa yung buhay mo. Isang araw, may impyerno ka rin eh. O zoom ka, Bar Simon, sa Lake of Fire, no? O may tribulation dyan, zoom ka pa dun sa Lake of Fire. Ayaw mo maglingkod ngayon. O, winala mo na yung virginity mo. Ang virginity tinutukoy ko, yung spiritual na virginity, which is pwede ka pa maasawa ni Kristo. O yan, yung mabubuhay. Zoom ka pa. Kasi bukas kailangan zoom mo rin to eh. Zoom mo yung, yung Great White Throne, kahit maliit.
Sa taas yan, sa taas. Ayan ang lake of fire, no? Zoom mo yung Great White Throne. Zoom mo yung Great White Throne. Although dapat may ibang picture ka ng Great White Throne, kaya pinapahanap ko kayo. Zoom pa. Sayang na yung computer. Kahit lumabo, zoom pa. Yan ang Great White Throne, no? So, yung ayaw maglingkod sa Diyos, magiging second resurrection kayo, hahatulan na lang kayo yung bigat ng inyong kasalanan. Pero ngayon pa lang, pwedeng sagutin ni Kristo yung iyong kasalanan. Maglingkod ka lang sa Kanya, sasagutin niya yung kasalanan. Maglingkod kang tapat. Okay? O, yan yung picture na hinanap ko. Pero kung makita pa kayong picture na mas malawak ang bulwagan, sana hanap kayo. So, yan ang sagot. Bakit kailangan maglingkod? Bakit kailangan mamatay si Kristo? So, pag hindi mo binigay buhay mo para sa Panginoon, mawawala yung buhay mo. Pag binigay mo yung buhay mo para sa Panginoon, ibabalik ng Diyos yan at higit-higit pa. Nagiging tulad mo yung Diyos. At si Kristo. Okay. Next question. May tanong po ako. Hindi na pumasok si Jason. Sana tanong din siya. So, yung mga marunong magtanong, yan yung may chance sa pagkabereyan. Isipin. Sige. So, agawan kayo part ng hukom ni PTA ninyo yan. Sige. Ako ba, F? Teka. Ilan yung gusto magtanong? Pakisabi yung mga pangalan nyo. Simon. Jasmine muna. Simon. Bata. Sino to? Jose. May tanong. Si Jose muna pagbigyan ko kasi lagi, Jasmine muna. Kami muna ba, F? Kami muna. Sige, Kami na daw. Lagi na Jasmine tanong mo. Si Brother Jose muna. Meron dalawang matay tapos yung isa Ay, tahimik. Pag-amit mo na iba, di maririnig eh. meron Sana si Jaya dalawang nagtatanong din. Sige. meron dalawang namatay tapos yung isa maling doktrina pero tama yung espiritu. Yung isa tama yung doktrina tapos pero mali yung espiritu. Saan doon yung maliligtas? Ayun. Yung may tamang berean na spirito. So, pwede alam mo yung tamang doktrina, pero hindi tumama yung Brother doktrina F, mo sa yung sagot? pagkaberean. Tamang doktrina, maling espiritu. Ito. Kailangan tamang spirito ng pagkaberean. Bakit wala sa choices yung sagot? Sabay naman tayo na sabay ah. Ba't wala sa choices yung sagot mo, Brother F? Kasi ang isa sa choice na sinabi ni Yasmin, tamang spirito. Dinagdagan ko lang salitang berean. Pinapakita ko yung tamang spirito, berean. Okay? Okay, gets. So basta makuha mo yung tamang pagkaberean, doon kayo justified. Kasi hindi mo pa alam lahat ng tamang doktrina. Parang nagkakamali ka pa, di ba? Pero nagsisikap ka, nagtatanong ka. Okay? Meron dyan, alam yung tamang paliwanag. Pero hindi mo rin malalaman lahat dahil pag nag-Nicolaita ka, hindi mo makukumpleto lahat ng doktrina. O sige, kala ko si Jaya eh. Ako po sunod. Si Janelle. Sino to? Janelle? Janelle. Yes. Sino to? Janelle? Janelle po. Si Jaya walang tanong. O sige, tuloy na. Nag-work pa si ate. Sige, yung Okay tanong lang. ko po yung sa Gumawa kayo sa sa Jan inyong verse dyan. John 1. Sa John 1:1. Di ba meron po dong salita na in the word was God? Yung word po doon na was, pwede ba nating sabihin na yung word doon is si God? Pero was, di ba? Ibig sabihin ng was is past tense. Sino na po yung word? Dati, tas ngayon. Yung word ngayon, yung kanyang mga anak. Ikaw, ako, creation, si Jesus Christ.
So dati, wala pa. Kaya Diyos lang yun. Ngayon, hindi na Diyos lang yun. Tumagos na yun sa atin. Hindi lang siya. Pati tayo. Okay? Nag-progressive. Nahayag. So, yun. So, pwede i-apply sa atin yung John 1:1. Nandun din tayo nung pasimula. Hindi lang tayo nahayag. Nandun din si Jesus Cristo. Nandun din yung buong universe. Kung nakita mo yung beyond time ni Simon, balik mo yung beyond time. Beyond time, wala pa eh. Nasa kaisip yung Simon, pakita mo yung yung Hindi pa na-express. pag hindi pa na-express, nasa isip lang niya yung nakikita niyong Simon, ilan pakita mo? Yung eternity to eternity. Ha? Yan yung nakikita ng Diyos. Hindi pa yan nangyari. Labas ka, beyond time. Labas ka, beyond time, Simon. Yan, okay. Sanayin mo sarili mo, mabilis yan. So, yung nakikita niyong chart, beginning to the end, hindi, naka-drawing pa lang yan. Hindi pa yan nangyari. So, nasa loob tayo ng Diyos. Yung itim na yan, lampas pa yung Diyos dyan. Yan yung infinity. Yan yung eternity. Yan yung omnipresence. So, nasa loob pa tayo ng Diyos. Kasama tayo lahat dyan. So, nasa loob din tayo. Tama, sabi mo, nandun ba tayo? Oo, nandun tayo. Okay. O sige, kayo nang gumawa ng sariling make-up kay Jaya, no? Ano na, Shirley family. O, David daw muna. Sige po. Yung tanong ko po, may book of life pa po ba sa tribulation? Siyempre. Kasi ang Book of Life, buong, inuuna ko na yung broadcast bukas. Sana makatulong din kayo. At kung nawala pala ako, kayo magsalita. Huwag kayo manahimik lang kung nawala akong signal. Tapos hindi kayo nagsasalita. Di, magkakaroon ng tuloy-tuloy nagre-record yan na walang taong nagsasalita. So kayo mag-pitch in pag wala ako. Okay? O, ito sinasabi ko na yung sagot ngayon, kaya pwede kayo mag-pitch in bukas. Ang Book of Life, kasama dyan, itong nakikita nyong eternity to eternity na chart. So hindi lang yung ang Book of Life pala lahat ng bagay. Yan ay nagre-represent sa logos of God. So malawak pala yung Book of Life. Hindi lang yan listahan ng mga pangalan ng maliligtas. Kahit lahat ng nangyari sa mundo. Open book. O pati yung nangyari sa buhay mo. To you I am an open book. So, ano yun? Lahat ng nangyari. Lahat ng creation. Merong paliwanag ng Book of Life na parang yan yung lahat ng creation. So, another aspect yan sa outline, no? Okay. So, okay, David, wala na, no? Shirley na. Sana lahat ng anak nyo, mautusan nyo gumawa ng tanong, kahit tanong bulong kayo sa bahay. Yan yung Follow up tamang ko lang, attitude. Brother Francis. Yung Book of Life ba, simula ba yung, sa Lamb's Book of Life ba na nakalista doon? Simula ba yan kay Adan? Ano sa atin na yun? Tama. Lahat. Actually, syempre, hindi na pinag-usapan yung anghel, pero lahat yan. Kasi yan ay logos of God din. Kung by spoken word revelation o hidden mystery, paliwanag natin, it is the part of God na kanyang omniscience. It's part of God's unlimited wisdom and knowledge. O sa term ng Hindu, Akashic record. Yung Akashic record, nandun lahat ng katotohanan, nandun na lahat ng karunungan. Ang Diyos yung parang fountain of knowledge. Parang tree of life, no? Pero paano yun ba, Direp?
Na hindi pa naman nila nakilala si Kristo kasi sa Old Testament nga sila eh. Ang tinutukoy mo, Old Testament na tao? Yes po, na 'di ba kung nakalagay sila sa Lamb's Book of Life, eh 'di ba hindi pa nila nakilala si Kristo? Pero, kahit hindi pa nila na-meet si Kristo, mamimit nila si Kristo kasi, katulad natin, kwalipikado mo ba ma-meet si Kristo? Matubos ni Kristo? Sila kwalipikado kasi, berean sila nung Old Testament. Pag siya berean sa Old Testament, ibig sabihin, nung Old Testament, sa abot ng katotohanan pinahayag sa kanya, sinusubaybayan nila. Hindi nila iniwanan. Sa Old Testament, siyempre, later nag-produce na Sadducees, Pharisees. May abante yan. From Sadducees to Pharisees, may abante sa katotohanan yan. Nagkaroon ng revelation sa resurrection yung Pharisees. Yung Sadducees, hindi malinaw sa kanilang resurrection. Another topic yun, no? Na-post yata ni Barlito sa series. Ewan ko na-post niya, no? Para may tanong. Bakit iniipit na Sadduseo si Kristo sa pagbubuhay muli? Kasi ang Sadduseo walang unawa sa resurrection. Pero yung Pharisee meron na. Kaya ang kalaban niya doon, Sadduseo. So, wala pang panahon ng resurrection, wala pa si Kristo. Pero ang susi mo sa resurrection, katulad natin yan, ha? Maging berean ka, sumubaybay ka sa katotohanan progressive na truths na sinusubaybay ng Diyos simula lumang tipan. Ewan ko nakikinig si Bar Jason, sana nakikinig siya. May konting bakbakaw sa mga dispensationalist. Imbis na kanya-kanyang panahon lang, hindi na mali ang paliwanag nun eh. Isipin mo isang diretsong linya ng progressive revelation yan. At meron taong naiwan sa nakalipas na mensahe. Pero kung progressive ka, masusundan mo. Ngayon, alam ng Diyos kung berean ang puso mo, hindi. Sincero ka ba na sumubaybay sa katotohanan na kaya mong abutin? Yan. O sige, Bause. Kasi 'di ba mga Hudyo hindi na makilala si Kristo. Maging si Pedro nga yung pinakita sa kanya yung sa Revelation. Hindi niya nakilala na sino yung nananagumpay eh. Di ba yung pinakita niya sa Revelation? Makikilala nga. Oh. Basta ganito, hindi mo alam lahat ng katotohanan. Pero yung kaunting katotohanan na pinapahayag sa'yo, nilakaran mo yan. Natanggap mo si Kristo. Kahit nga yung mga walang salita, walang Old Testament, yung mga pagano, Romans 2:14 to 16. May mababaw silang alam ng katotohanan. Andun si Kristo. Halimbawa, di ba tinuro ni Confucius, do not do unto others what you do not want others to do to you. Sa turo ni Kristo, do unto others what you want others to do unto you. Andyan si Kristo. Yung salita ni Kristo nasa kanila kahit mababaw. Nag-usap ba sila? Hindi. Pero galing sa Diyos yung katotohanan na yan. Lahat pala ng tao may progressive revelation. Anong gagawin mo sa progressive revelation? Yan yung utang ng puso mo. Katulad sa bautismo. The answer of a good conscience towards God. Ganon din yung Romans 2:14. Natupad nila yung kautusan sa kanilang puso. So bawat panahon, merong pagsubok ang Diyos. Sinusubukan ng Diyos yung bawat tao. Karapat dapat. Pag hinatulan natin sa Book of Life, ang ipapakita sa kanila, hindi lang yung New Testament na wicked, kahit yung Old Testament na wicked. Pinakita sa puso mo ano yung tamang dapat gawin. Bakit di mo ginawa? Diyan ka sisingilin eh. Alam mo, dapat ibalik yung pera ng tao. Bakit ayaw mong tulungan? Ginagatungan pa pala para lalo magalit. Sana may magpakita kasi mahal natin yung kapatid na yan. So, sinceridad to. Sasabi ni Bargan na, if you will be sincere. Sana may nagbabasa ng article na yan. Ayan yung hahatulan mula luma hanggang bago. Anong ginawa mo sa gospel na narinig mo? O yung mababaw na mga hintil. Mababaw ang alam. Meron silang tama't mali sa puso. Kahit pa nga may rebulto sila eh.
O yung magulang ni Raquel, may rebulto, malilit na Diyos-Diyosan. Ninakaw pa ni Raquel eh. Lalaya sila sa magulang niya eh. Pero mas mahal pa ni Raquel yung Diyos-Diyosan ng tatay niya kaysa tatay niya. So, ibig ba sabihin ma-impierno sila dahil may sa Diyos-Diyosan yun? Hindi, ibig sabihin, sa abot nila nun, hindi pa nila abot yan. Di ba? Ibig sabihin, pinagbibigyan pa sila ng Diyos. So, ano ba yung abot ng Diyos sa panahon nila? Nahahatulan sila niyan. Ito yung tamang dispensationalism. Kung anong pahayag sa'yo na kaya mong abutin, na pinapaabot sa'yo, abutin mo. Sumunod ka. Doon ka hahatulan. Kung ano yung sisukatin ka sa sukat na binigay sa'yo. Mark 4:20. Buksan mo yung talata, verse 28. Yan. So, bukas yan, no? Sasagutin kayo bukas. Pag nawala ako, kailangan magsalita kayo. Papangit naman yung broadcast kung walang nagsasalita. Tahimik lang kayo. Simon, Enoch, ha? Dito ba si Enoch? O, sige. Brother Francis, may tanong ako, Brother Alan. Brother Alan? Alan po. Okay. Si Shirley, Tanong ko, nakatanong mo ba yun? yung, Okay, sige. yung tanong ko po is paano sa ibang mananampalataya na hindi ganun kalalim sa salita ng Diyos o hindi sila masyado sasaliksik pero sumusunod sila at nasasalin din naman nila sa kanilang pamilya, maliligtas ba sila? Pero ano yung take doon para maligtas sila? Ang batayan ng Diyos ay, hindi na tawag ko dyan, Berean repentance. Pag sinabi mong sumusunod, yung talaga sumusunod sa Diyos, Berean repentance yan. So, pwede, hindi kasing lalim ng pahayag natin, pero may Berean repentance. Kasi wala lang pagkakataon. Di ba? Okay. Yung detractor natin, kinukulong yung mensahe natin. O maraming mga pamilya, kinukulong. Yung iba, hindi nakakarinig. Pero kung kinakalat natin, may pagkakataon sila eh. So, ang hahatulan ng Diyos, sinasadya mo ba magsarado? Sinasadya mo ba mag-lukewarm, mag-Nicolaita, mag-lukewarm? Kung sinasadya mo, diyan ka di maliligtas. Habang buhay, hanggang mamatay ka. So, yung maliligtas, hindi mo sinasadya. Sinisikap mo talaga magpakorek sa abot ng kaya mo. Kunwari, meron dyan, di marunong. Sino to, Zek? Opo, nagawa ko na po.